All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simple Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilik sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan ang mga senador na umaming hindi abogado. Pero, ayun, meron silang bat. Hindi po yung bat yung puwet nila. Sa Tagalog, Robin, ang bat is puwet. Ay, mali. Ang bat ay pero. Hindi po ako abogado, pero, di ba? I am not a lawyer, but, okay. At the same time, mga kababayan, ilang porsyento po ng mga mamamayang Pilipino ang nananawagan na harapin ni Sara Tocmol Duterte ang impeachment trial. Call for due process at accountability. Yan po ang makikita natin sa isang isinagawang survey nito. Mukha namang hindi fake news ito, hindi tulad nung isa. Mukhang mahihirapan ng makabalik yung isang peking surveyor, dahil umamin di ba noon panahon ni Erap, umamin, kumuha ng pera. Ngayon walang due, di ba? Okay, so unahin natin mga kababayan yung mga senador na umaming hindi naman sila mga abogado pero naging senador. Ayan na nga ba sinasabi natin naturingang mga mambabatas pero hindi pala mga abogado. Kasalanan din ito ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga botante. Kaya dapat sa mga darating na eleksyon, lalong-lalo na sa lehislatura, dapat talaga mga kababayan, hindi naman sa pagdi-discriminate, kailangan may alam sa batas. As much possible, pasadong abogado. Pasado ng abogasya, may bar exam para alam po, ipaliwanag sa atin, yung mga sinasabi nilang batas at alam nilang sumulat ng batas. Hindi na kinakailangan magharpa ng maraming mga researchers, mga staff nila dahil wala Kung wala kang alam sa batas, syempre kailangan mo mag-hire ng expert, kailangan mo mag-hire ng lawyer. Sinong magbabayad niyan? Yung bang mambabatas? Hindi po. Kundi sasagutin po yan ng sambayan ng Pilipino. Tulad na lang ni Robin, hindi abogado. Ilan ng researchers niyan, ilan ng staff niyan ng mga abogado. Ganon din si Bato at yung iba pa na hindi mga abogado. Hindi naman natin sinasabing i-discriminate natin sila. Pero dapat maging matalino na tayo. Dapat ang iluklok nating mga lawmakers, yun talaga pong may alam sa batas, alam sumulat ng batas, alam basahin ng batas, intindihin. Hindi yung dahil lang sa sikat, inendorso ng mga kakilala nyong politiko, mayaman, artista, entertainer, favorite actor, actress ninyo, ganun kaya kabilang sa political dynasty pero wala namang alam sa paggawa ng batas kundi mag-ahir ng sangkaterbang mga katulong. Okay? So ito po sa ulat ng bilyonaryo, sabi diyan, senators acknowledge legal limitation in BP Sara trial. I'm not a lawyer, but ibig sabihin nito, inaamin ng mga senador yung kanilang legal limitation. Yung mga, kaya nga hindi sila makapag-rebuttal sa mga sinasabing, ito yung nasasaad sa batas, ito yung nasasaad dito sa konstitusyon. Kasi nga, sabi nila, ang depensa nila, ang lagi nilang sinasabi, ang lagi nilang disclaimer, I am not a lawyer, but, pero, ganon, hindi po ako abogado, pero, ayun. Ito po, ang naunang nagsalita dyan, si Robin Padilla, nagtalumpati po siya. Siya po ay nagbigay ng kanyang resolution to dismiss the impeachment case of their among si Tocmol. Ayun ang utos kay Robin Padilla.
Robin, wag mo na kaming lokohin. Ha? Sinabi mo na yan kay General Torre. Wala kasing utos sa amin na i-contempt ka. Kaya hindi kita i-contempt. Pero kung meron lang utos ngayon, i-contempt kita. Meaning, wala akong pakialam kung ano yung batas na dapat mong nilabag, ano yung dapat batas na gawin para i-contempt ka. Pero kung may kautusan na sa amin, i-contempt kita. Ganyan din yan. Nautusan yan, mga kababayan. O sino nag-utos? Ang tanong, sino nag-utos? Hindi namang gagalaw itong si Mukbang Boy kung walang nag-utos. Inamin niya na yan. Hindi niya pwedeng pasubalian yan. Ha? Kikilos lang siya kung may nag-utos kasi tuta yan eh. Dakilang tuta yan, parang si Bato. Dakilang tuta ng mga Duterte. O anong sabi niya? Ha? Nag-file siya ng resolution. Parang si Bato lang yan. O susundan niya ni Bato at may isa pa. Sabi nga ni Amy Marcos, 3 nga daw yung nakita niya eh. O sino pa yung isa? Ay malay nyo, si Marcoleta, nag-aantay lang. Diba? Ano sabi ni Robin? Hindi ako abogado pero ito po. Lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict, kaya ako po ay sanay sa korte. Kailangan po siguro maintindihan po natin lahat na kailangan dumaan tayo sa due process. Ay wala namang problema yan. Humihingi ka ng due process o mamaya makikita mo yung papakita nating survey sa'yo, animal ka. Ha? So, ibig sabihin walang due process na nagawa sa impeachment trial? Meron eh. O yung due process para makumbin ang Senate para maging isang korte, gagawin ninyo. May due process. Baka hindi mo naintindihan yung ibig sabihin ng due process kasi nga, hindi ka abogado. Pero maski na hindi ka abogado, ordinaryong Pilipino, alam ang ibig sabihin ng due process. Hindi siya abogado, pero akusado siya. O, dinan nyo, kriminal. Dating kriminal, nilagay nyo senador. O, utusan. Utusan siya, sino bang nag-full pardon yan? Siyempre ang Duterte. O, sinong tatanawan niya ng utang na loob? Si Duterte. O, eto pa, ganun din si Bato. Sabi niya, hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi tayo magkagulo sa Pilipinas. Ang tanong, sino ba nang gugulo? Sino nagsimula ng panggulo? Sino nagsimula ng divisiveness? Bakit di mo tanungin yung amo mo na nandun ngayon sa dahig? Di ba kayo yan? Sinimulan nyo ang maisog-isog, sinimulan nyo pabagsakin ang administrasyong Marcos. Kayo yun. Kayo ang divisive. Ha? Ito matindi. Akala ko ito lawyer ito, hindi pala. Ha? Si former Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang sabi niya dito, I'm not a lawyer. I am agriculturist. But I truly believe when I took my oath to defend and protect the Constitution, we must do so. At the end of the day, this is a political exercise. Boboto tayo, di bumoto tayo. Correct. You have to defend the Constitution o Mig Zubiri. The Constitution is under threat sa pamamagitan ni Haring Escudero. Why don't you defend it? Why don't you just call him out, di ba? Oh, Escudero, sabi mo yan, no? I swear an oath to defend and protect the Constitution, foreign or local enemies. Ano problema? Ang problema, binababoy ni Escudero ang konstitusyon. Now, therefore, you have to protect it. Kaso wala, tamil-mil ko. So, yan pong tatlo ang umamin na hindi naman po sila mga abogado, pero naging senador po sila nang dahil sa inyo, binoto nyo, nagpabudol tayo kay Robin at yung mga tangang bumoto kay Bato, ayan, ginagamit niya po yan, mga kababayan. Ha? Ginagamit ni Bato yung pagiging re-electionist niya, nanalo siya dahil daw, ay ewan ko. Mamaya siguro talakayan na lang natin yan sa ating live stream. O now, ito po mga kababayan, yung due process na sinasabi ni Robin Padilla. Diyan po sa headline ng Philstar Global, almost 8 in 10 believe Sara Duterte should face Senate impeachment trial ayon sa isang survey. Ito pong nag-survey mga kababayan ay ang Okta Research, no? June 9 ito. Okay lang ba ito? O na, ano bang ano nila nito? Tingnan natin. April 20 to 24. Sorry na po, malabo po, no? Tingnan nyo na lang po diyan, no? Ha? Ang laki po, ha? Ang laki ng
survey na ito, 1,200 tama ba? 1,200 respondents mga kababayan. Ha? Tingnan natin kung gaano karami. Okay? Para malaman natin ito. Oh, lalakihan lang natin. Malabo na po mata talaga natin mga kababayan. Oh, ang tanong po dito ng Okta survey, do you think Vice President Sara Duterte should face a Senate trial or impeachment court to clear her name by responding to the charges against her? Oh, 1,200 all over the country. Sa Tagalog, sa iyong paniniwala, kinakailangan bang harapin ng inyong tokmol na Vice Presidente ang impeachment trial sa Senado para po malinis ang kanyang pangalan? O overall score po, 78% said yes. Oh, ayan, maraming naniniwala sa due process, Robin. Maraming naniniwalang Pilipino na kinakailangang harapin na si Sara Pusit yan. O ano ba ang 78%, ano ang 75% ng 1,200 o 50% 600 o kalahitin nyo pa yung 600, may 900 yung 75%? Tama ba? Plus 3% o 3% of 1,200. E di ang laki niyan mga kababayan, mahigit sa 900 plus. Ha? 13% lang ang no. 9% lang I do not know. Even sa Mindanao mga kababayan, tingnan nyo po yung area na yan. No? Mindanao, 87% 77, sorry naman. 77%, 20% lang yung sumagot ng no. Hindi niya na kailangang harapin. Sa Visayas, 87% ang yes, 11 ang no. Sa ano tong BL na to, ayan, hindi ko po alam yung BL sa Luzon, ha? 73%, 11 ang ayaw. Sa National Capital Region, 83%. Tingnan nyo, ang laki. Ang laki ng sa Visayan Region. 'Di ba? O bato, magagamit natin ito sa iyong inaano na mas maraming naniniwala sa Visaya at Mindanao na ayaw nila ng impeachment, pinababasura. Ito po, 'di ba? Bato, mamaya mabobokya ka, ha? Sa iba nating vlog o LS, no? Papakita natin to kay Bato, hindi natin i-delete. Biruin nyo, 13% lang, 13% lang ang nagsabing no. Na wag nang harapin ni Sara Duterte ang impeachment. Pero tingnan ninyo, 78%. Ha? Biruin nyo, 78%. Oh, ano? 100% yan. So 78, 13 and 9. Biruin nyo yan? Wala eh. Ang sabi pa dito, call for accountability and due process. Okta Research President Ranjit Rai, a political science professor, said the survey underscores two things. Public demand for accountability and broad support for impeachment as a means of due process. O dinadaan pa nga sa due process eh. Hindi naman binabraso si Pusit. Ang gusto lang malaman ng taong bayan, patunayan, idepensa ni Sara Duterte ang sarili niya kung totoo o hindi yung mga akusasyon na nandun sa kanyang articles of impeachment. Lalo na sa mga tagong yaman at paano niya nilustay ang pera ng bayan. Eh hindi kayo Bato eh, Robin Padilla, nagsulat pa kayo ng mga de facto resolution to junk the impeachment trial. That is unconstitutional. Hindi pa nga kayo nagkukumbin, hindi pa nga kayo magsiset ng trial, pinababasura nyo na. Meron bang ganon? Diba? Ang sa korte, ang judge, nabasa niya muna yung mga ebidensya. Ngayon, titingnan niya, magwi-weigh in siya sa atin ito ha, hindi jury by peers ito ha, pag judge ang naghahatol. O, babasahin niya o sisisain niya. Madidinig niya yung mga arguments ng prosecutor and defense. Pag nadinig niya, teka muna, hindi ito, walang sense ito, walang probable cause, o sige, basura, ganun eh. At least nadinig. Nagpresenta ang prosecutor of defense, hindi yung gusto nyong mangyari, wala na kaagad trial. Oh, yan ang nagagawa ng mga hindi abogado, hindi pa marunong magbasa ng batas at umintindi ng batas, di ba Robin? Hirap na hirap kay. Si Bato, paligoy-ligo lang, nagmamayabang dahil re-elected po siya. O, ayan. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.